Sabi ni Binay, siya daw ang Lee Kuan Yew ng Pilipinas. Sabi naman ni Bongbong Marcos, kung buhay pa sana ang kanyang tatay, ang Pilipinas na sana ang susunod na Singapore. Pero para malaman kung nasa tao ba o nasa leader ang problema, dito kami pumunta sa Davao City. Solid ang reputasyon ng Davao City bilang maayos at disiplinadong lungsod. Kaya nga umuugong ang panawagang patakbuhin presidente sa 2016 si Mayor Rodrigo Duterte. Gaya ng Singapore, marami din bawal sa Davao. Bawal ang video karera, liquor ban matapos ang 1:00 ng umaga, videoke ban naman matapos ang 10:00 ng gabi. Bawal ang asong dala, bawal ang paputok, turotot pwede. Dito na yata pinakamahigpit ang batas sa no smoking in public places. Dapat at least 10 meters sa matataong lugar. Hindi pwedeng lalabas ka lang sa bangketa. Ang mga call center agent na ito, halimbawa, kailangan maglakad sa malayong parte ng parking lot para lang magyosi. At wala silang masisilungan mula sa init ng araw. Dapat doon lamang sa loob ng dilaw na koral. May ilang pasaway na nagsisiksikan sa kokoonting lilim. Buti pa ito, may baong payo. Bawat batas may batayan. Masama ang usok ng sigarilyo sa mga hindi naninigarilyo, kaya inilalayo ang smoker sa publiko. Kailan lang ay pinatupad naman ang 30 kilometers per hour speed limit sa downtown Davao. Umalma ang mga motorista. Pero ang mga insidenteng ganito na nakunan sa CCTV ng Public Safety and Security Office ang dahilan kung bakit hindi nadaan sa pakiusap ang City Hall. Sabi niya, kasalanan daw yung truck. Ayan, ito siya sa kaliwa. Ayun, sumabog siya, nabangga ng truck. O, punta tayo sa kanan. Tignan natin sino may kasalanan. Ito ang version ng kanan. Ayun yung motor. Nag-swerve. Nag-swerve sa kaliwa. Kaya ito nga yung ebidensya namin. Kasalanan ng motor. Kasalanan ng motor. Hindi ito ang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas, pero sila na ata ang may pinakamodernong serbisyo. First daw sa buong mundo ang Intelligent Operations Center or IOC ng Davao City. 170 CCTV cameras na kayang umikot ng 360 degrees at mag-zoom in sa pinakamalit na detalye ang nagkalat sa lungsod. Ang impormasyong nakukunan sa CCTV ay maaring iugnay sa datos sa computer na may kinalaman sa kriminalidad at terorismo. Kasama ang counter-terrorism sa operations niyo, General. This is number 1. Ito, Okay. anti-terrorism ito. May threat ba? Hindi, anytime naman in the world there is terrorism. Ang kamerang ito nakatutok sa airport na minsan ang naging target ng mga terorista. Sino mang may kaduda-dudang kilos, itinitimbre agad sa pinakamalapit na pulis. Ang lalaking nakamotor na ito, hinit and run ng isang teacher. Sinundan siya ng CCTV hanggang sa ma-corner ng mga pulis. Hinaharap ng polis, second lang, makakawala na. Talaga, split 2 seconds, makalabas na. Anong hinit and run niya? Sinumbong sa 911, tinawag dito. Ayun, tatakas pa. Tatakas pa, arestado siya. Bukod sa Amerika at Canada, Davao City lang din ang may integrated 911 system. Hindi ito ordinaryong police hotline. Kaya nitong rumisponde sa lahat ng emergency situation, medical, rescue, pati aso at pusa, kaya nitong saklolohin. Sa Davao, we can guarantee you a look of the response. Meaning, once you call for a certain
requesting a certain type of resources for a certain type of emergency, we can address that. So, look talaga siya. So, Hindi lang to police hotline. Yun yes, ang hindi sinasabi lang, niyo. yes, we have different units. Pwede we can provide police assistance, fire, emergency medical service, urban search and rescue, even canine service. Panahon pa ata ni Presidente Manuel Quezon ang City Hall ng Davao. Pero malinis at maayos naman ito. Hindi gaya ng ibang lungsod, hindi sa bagong building ginagastos ng Davao ang pera nito o buwis ng tao. Maggastos mag-maintain. Yes, sir, that's very true. So, ang Davao, gumagastos. Gumagastos tayo, sir. When an emergency strikes na wala tayong that kind of equipment, let's say, it's gonna be a problem. Makikita din ang disiplina at kayusan hanggang sa pangangalaga ng mga kagamitan. Walang kalawanging truck o napabayaang kagamitan sa headquarters ng Davao City 911. Makakaasang sino mang masusunugan na may tubig at gagana ang truck ng bombero. Sa Amerika at Canada, may bayad ang serbisyong 911. Dito sa Davao City, libre. Even in USA naman, di ba? Ganun din ba sa US? Diba? Okay. Pero pag pa-calls ka ron, nag-responde, pumasok sila sa bahay mo, bayad ka ng $500. Okay. But dito, everything is free. Kahit services free. Mas nakakabilib kung iisipin nyo na noong dekada 80 lamang, kuta ang Davao City ng mga rebelde at kriminal. Kung ngayon mga pasaway na residente ang binabantayan ni General Villaroman, noong araw, rebeldeng komunista ang kanyang nakakalaban. Ito yung parang marker nila. Commander ng PC si Villaroman noong panahong naglipa na ang Sparrow Units, ang hit squad ng New People's Army. Ginawa nilang laboratorio o testing ground ng Davao City ng strategy urban terrorism. Kahit simpleng police traffic, target ng assassination ng Sparrow Units. There were so many civilians killed, about 380 people. Kasama na rito yung mga balot vendor, yung taho vendor, yung mani vendor, banana queue, and then meron tayong 32, more or less 32 military casualties from the PC, Army, and the Marines. Ginawa ng barracks, hindi nakulungan yan. Oo, dati. Dati. Sabi ni Villaroman, maraming leader ng CPP-NPA ang napatay o napakulong nila. Umalma din daw ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng NPA. Ang dating selda ng mga political prisoners, barracks na lang ngayon ng mga pulis. Tagumpay daw ang counterinsurgency sa Davao City. We have to destroy their party apparatus. Without destroy their party apparatus, they're always thinking. Okay. Matira yung armed group, madedemoralize, wala na yung ulo eh. Pag nawala na ang ulo, babagsak ang katawan. Kasama sa ulo dyan si Edjo, na dito nahuli. Yes. Si Edgar Hobson. Sila kasi yung partido. Naging problema din ang rebelyong Moro. 2 beses nang pinasabugan ang katedral. Noong Easter Sunday ng 1981, 17 ang namatay, 150 ang nasugatan. Nang humupa ang rebelyon, umarangkada naman ang kriminalidad. Dito na daw umiksena ang dating city prosecutor na si Attorney Rodrigo Duterte. Nang mag-mayor si Duterte, kinausap niya ang mga kaibigan niya sa MILF at MNLF. Welcome daw sila sa Davao City, huwag lang sila manggugulo. Winarningan din ni Duterte ang mga leader ng sindikato. Mag-alsa balutan na daw sila, kung hindi, malilintikan sila. Dito na nakilala ang Davao Death Squad o DDS. Bawat warning ni Mayor, may kasunod na patay. Pero hindi tumigil si Mayor sa peace and order. Ang dating chain smoker nagpatupad ng napakaigpit na batas sa no smoking. Isang bisyo na lang po ang hindi sinusuko ni Duterte. I want a Davao that is quiet, that is clean, people observing the rules, the laws. Sa aming pag-uusap ay lumalabas na may ilang alituntunin na sinusunod si Mayor. Unang-una sa Duterte rules, simulan ang paglilinis sa hanay ng mga pulis.
Basta major ka, walang major sa akin. If you're a major problem, I'll lock you up. Nahuli rin ako. Because nagmotor ako, 2 o'clock. Hindi naman talaga ako nagmotor. I had it prepared. So kinuha ko, hindi ko naman alam na may suddenly, nag-checkpoint lang. So nahuli ako, walang helmet. So I said, fine, I'll attend lectures. Mayor ka na nun. Oh. Pangalawa, kailangan abot ka daw ng masa. Dapat nararamdaman daw nila na naiintindihan mo sila. I can understand the language, the subliminal language of the masa because galing ako doon. Alam mo, pagbaba mo lang sa sakyan mo, itong may sa body language lang malaman ng tao yan eh. Alam na sabihin nila atin ito. Next rule, dapat daw, bawat warning, may kakambal na karinyo. Hindi siya nagpapalayas ng mga squatter o sidewalk vendor nang wala silang malilipatan. Bago siya nanibak ng cotton cuffs, nagtaas mo na si Mayor ng sweldo ng mga pulis. Sinuhuli ko yung gano'n. I detain you for so many hours. After that, pinapakain ko, tapos pinapalig ko. I just want to say, release them. Isa na lang ang siga ngayon sa Davao City. Bawat eleksyon, landslide si Duterte, kahit wala siyang ni isang poster ng pang-eepal. Parang ding sa Singapore, walang rebulto si Lee Kuan Yew. Pero kung may isa pang pinagkapareho si Lee at si Duterte, parehong anak ang nakaposisyon na pumalit sa kanila. Dating Mayor si Inday Sara. Busy naman si Pulong o Paulo Duterte. Hindi daw on speaking terms si Mayor at si Inday Sara, pero proud naman ang tatay sa ipinakitang galing ng kanyang anak. I made a short stint, but to me, credible naman. I mean, she was good enough to run the city. Ewan ko itong vice mayor ngayon. Bakit? Alam mo na, lalaki. Nagagalit yan pag sinabi ko si Inday. Talaga mas mabuti si Inday kasi abogada. Isang tingin mo lang, alam mo na kung ano ang solusyon. Okay. Ito, he has to grasp his way around. Mas bata to. Hindi, mas matanda. Malinaw na hindi issue dito ang dynasty. 69 years old na si Mayor Digong. Tinanong ko kung sa tingin niya, kaya na magpatuloy ang Davao City nang wala siya. I go out at night. And ang problema, naririnig ko ganito. So, ganyan kaya, wala si Mayor dito, nasa Maynila. Parang ganon. So, which means, translated into reality, wala ka, hindi matatakot. Iba naman ang kwento kung bakit disiplinado at maayos ang syudad ng Lawag. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.